Ma, nasaan na yung perang inipon ko sa ilalim ng kama ko? Bakit wala na ron? Niligay ko lang yun doon kahapon ng gabi ah. Yung pera ba? Ay, pinambili ko ng kalan. Hirap na hirap kasi ako magluto sa diuling eh. Ma, pera ko yun eh. Sana naman pinaalam niyo muna sa akin na gagastusin niyo. Aba, nagrereklamo ka pa eh, magagamit naman natin ang binili ko. Mabuti sana kung nilustay ko lang kung saan-saan yon. Kalan lang ma ang binili mo. Pero naubos na yung pera. Magkano ba ang kalan na yun? 10,000? Iba na talaga ang tabas ng dila mo ah. Mula nang nagkatrabaho ka sa bayan, parang yumabang ka na ah. Paano yumabang ma? Nakakaganito lang naman ako kasi ginalaw niyo yung pera ko nang walang pasabi sa akin. Nga hindi niyo nga man lang ako tinanong kung ano ang bala ko sa pera na yun eh. Tinanggalan niyo ako ng karapatan sa sarili kong pera. Ayan, pagdating sa amin ng pamilya mo, ang kuripot mo. Pero pagdating sa syota mo, ang galagalante mo. Okay ka lang ba ma? Mayaman yung si Chloe. Siya pa nga gumagastos sa mga date namin eh. Hindi nyo kailangang idamay siya sa usapan natin ha. Ang problema natin ngayon ay yung pera kong ginastos nyo. Pinaghirapan ko yun ma. Ilang buwan ko yung pinagpaguran tapos ganun-ganun nyo lang winaldas. Kalan lang ang binili nyo ma. Pero wala na kagad lahat ng pera. Hindi nyo ba alam na parang pagnanakaw na yung ginawa nyo? Pagnanakaw? Paano pagnanakaw eh, mama mo naman ako? Napakayakin mo naman. Kala mo naman sobrang laki ng kinuwang pera sa'yo. Pamilya mo naman kami ah. Pero bakit ka ganyan? Ang kuripot mo. Ma, hindi ako kuripot. Lahat nga ng sinasahod ko nung nakaraan eh, sa inyo lang napupunta. Nagtatabi lang ako para sa sarili ko tapos pati yun kinuha nyo pa. Wala kayong awa sa akin, ma. Wala kayong pakialam sa akin eh. Palibasa, hindi nyo nakikita yung paghihirap ko. Nandyan lang kayo kapag may pera ako. Pero pag wala akong pera, hindi ko kayo maramdaman eh. Wala kang utang na loob. Karapatan mo na pagsabihan ako ng ganyan. Sa akin ka nang galing dito sa tinapupunan ko. Ako ang dahilan kung ano man ang natatamasa mo ngayon. Kung hindi dahil sa akin, wala kang kinikitang pera. Nanay mo pa rin ako. Anak lang kita. Anak lang? Tama, anak lang. Ganun ka baba ang tingin mo sa akin. Anak lang. Umalis ka na rito. Ayaw kong makita yung mukha mo dito kung wala kang utang na loob sa akin. Oo, aalis ako dito. Huwag ka mag-alala, ma. Wala na kayo makikitang pera sa ilalim ng papag ko. Kasi wala na akong trabaho. Natanggal ako sa trabaho. At yung perang tinatago ko na lang sana ang pag-asa ko para makapag-aral ako sa pasukan. Pero ayos lang. Hahanap na lang ako ulit ng bago kong trabaho. Pasakaling makapag-ipon ako ulit. Natameme ang ginang na si Angge sa mga narinig mula sa panganay na anak. Tila ba isang malaking sampal sa kanya ang lahat ng sinabi nito. Samantala, masama naman ang loob ni Kaloy nang lumabas na siya ng kanilang bakuran. Hindi niya matanggap na ang perang inipon niya para sana sa pagkokolehiyo ay kinuha lang ng kanyang ina nang walang paalam. Isang buwan na lang ay pasukan na ulit. Wala na siyang panahon para makapag-ipon ulit. Kaya naman sa susunod na taon na lang siya ulit magkukolehiyo. Mas uunahin na muna niyang maghanap ng bagong trabaho para makapag-ipon. Nang hapon na yun, ay naisipan niyang tumungo na lang sa kanyang nobya na si Chloe. Pero tinigil niya ang paglalakad nang maalala kung gaano nakarami ang tinulong sa kanya ng babae. Nakakaramdam na siya ng hiya, lalong-lalo na sa pamilya ni Chloe. Kaya naman, hindi na rin siya tumuloy doon. Ang ginawa niya ay pinuntahan na lamang niya ang kanyang kaibigan na si EJ. Zap! Yo! Base sa korte ng yung mga labi at least na mga kilay sa isa't isa. Tila, ikaw ay nasa hindi magandang kalagayan ng iyong damdamin. Naabutan niya si EJ sa bakuran nito na abalang nagbabalat ng mangga.
Para kang timang talaga. Bakit ganyan ka magsalita? Wala lang. Cool ba? Oo, cool. Kulang-kulang ka. Ito naman. Ano ba nangyari sa'yo? Hanggang ngayon ba iniisip mo pa rin yung pagsisisante sa atin ni boss sa trabaho? Hindi. Tanggap ko na yun eh. Alam ko rin naman na may mali tayo ron. Hindi na sana natin pinatulan yung customer na masama ang ugali. Ano nga dahilan? Bakit mukha kang problemado dyan? Kasi Sabi ko na nga, Abi. wala pa nga ako sinasabi. Ay, wala pa ba? O, sige, tuloy mo. Yung inipon kong pera, ginastos ni Mama. Kalan lang yung binili pero wala nang natira dun sa pera. Di, nag-away talaga kayo niyan, ano? Nagalit ako eh. Malamang hindi ko kasi alam. Pero kung nagpaalam sila, wala namang problema sa akin eh. Pre, Kaloy, naiintindihan ko nararamdaman mo. Mali talaga yung ginawa ng mama mo. Pero sa halip na matuon lang yung atensyon mo sa inis, bakit hindi mo na lang ituon yun sa bagong trabaho? Hindi pa nga ako nakakapaghanap eh. Ako meron na. Gusto sana kitang isama eh. Kaso hindi ko alam kung papayag ka. Bakit? Ano bang trabaho yan? Ngumiti ng malapad ang kanyang kaibigan na si EJ. Pagsabi ni EJ kung ano ang trabahong papasukan niya, sumama agad dito si Kaloy. Desperado na kasi si Kaloy na makapag-ipon. Kahit hindi na lang sa pag-aaral niya, kahit para na lang sa pag-aaral ng kanyang mga kapatid. Kahit gabi na, lumarga pa rin ang dalawa paalis ng kanilang barangay. Hindi pa nga nakapagbibihis ng maayos na kasuotan si Kaloy. Pero ang sabi kasi ni EJ ay ayos na yun. Magpapakilala pa lang naman sila sa kanilang magiging boss. Nasa 30 minutong lakaran ang ginawa nila bago nakarating sa lugar. Isang barangay din ang kanilang napuntahan. Tahimik na barangay yon. Hindi gaya ng kanilang barangay na kahit madaling araw na ay may mga nagkakantahan pa rin kahit ang papangit na mga boses. Pre, sigurado ka ba na dito tayo magtatrabaho? Ano ba talagang trabaho natin? Boy. Bakit? Anong bakit? Boy ang sabi ko. Yun ang magiging trabaho natin. Magiging boy tayo sa malaking bahay na yan. Boy? As in, magiging utusan tayo? Oo. Ang sabi ni Tiyo noong nandyan pa siya, malaki raw magpasahod niyang amo dyan. Tapos, hindi pa gaanong nakakapagod yung trabaho. Wala namang problema sa akin kahit na anong trabaho. Pero, legit ba yan? Tingnan mo nga yung bahay na ang lawak ng bakuran. Ang laki ng bahay pero parang ang dilim. Parang Haunted house. Yan ang napapala mo kakapanood dun sa Pamela Clamil horror story sa YouTube eh. Halika, sumunod ka na lang sa akin. Agad silang lumapit sa harapan ng gate. Naroon ang isang gwardiya na mapungay ang mga mata, na parabang isang taon na itong hindi natutulog. Magandang gabi po sa inyo. Ako po yung pamangkin ni Ronaldo. Dating boy po rito sa mansyon. Nandito po ako kasi pinapunta niya po ako. Kailangan daw kasi ng bagong boy. At ito nga po pala yung kasama ko, ang kaibigan kong si Kaloy. Tumingin lang sa kanila ng seryoso ang gwardiya. Nagpabalik-balik pa ang tingin nito sa kanilang dalawa. Bigla na lang itong bumuntong hininga. Parang dismayadong umiling at saka walang ganang binuksan ang gate. Hindi nagsalita ang gwardiya pero tumuro lang ito kung saan sila unang pupunta. Maraming salamat po. Pero sana next time, nagsasalita po kayo. Uy, para kang baliw. Naglakad ang dalawa sa malawak na bakuran. Nilagpasan nila ang main door at tumungo sila sa gilid ng mansyon, na kung saan ay meron dong mahabang garden. Hindi pa man sila nakakalapit, nakita na nila ang isang matandang lalaki na nakaupo sa sofa. Abala itong inaayos ang maliit na halaman na nakapatong sa lamesa.
Nang maramdaman sila ng matanda, agad itong lumingon sa kanila at nagpakita ng malapad ng ngiti. Tumayo ang matanda at saka lumapit sa kanila. Ikaw na ba ang pamangkin ni Boknoy? Taas noong sumagot naman si EJ. Opo, ako nga po. Pinapunta niya po ako dito dahil nangangailangan daw po kayo ng boy. Maka, nangangailangan nga ako. Wala kasing tumatagal na boy dito. Lahat nababagot kasi wala daw masyadong ginagawa. Teka, sino naman tong kasama mo? Ay, si Kaloy po. Kaibigan ko po yan. Gusto din po sanang ipasok kasama ko dito eh. Pero wag po kayong mag-alala. Masipag po kaming dalawa. Kapag trabaho trabaho lang talaga. Magandang gabi po sa inyo. Kung nangangailangan pa po kayo ng tao, willing po akong pumasok. Kailangan ko lang po kasing mag-ipon eh. Sandaling tiningnan ni Felicing ang binata. Ngumiti ito saglit at tumango-tango. Okay, sige. Magsimula na kagad kayo ngayon. Oh, ngayon po kagad? Bakit? Ayaw mo ba? Ay, hindi naman po. Wala pong problema kahit kailan. Di halina kayo. Sumama kayo sa akin at ituturo ko sa inyo kung saan kayo matutulog. Stay in kayo rito ha, para lang malinaw sa atin. Nauna nang naglakad ang matandang lalaki, papasok ng mansyon. Napapangiti na lamang si Kaloy nung mga oras na yon. Dahil sa wakas, meron na naman siyang trabaho. Makakapag-ipon na ulit siya ng pera para sa kanyang sarili at sa kanyang dalawang kapatid na nag-aaral. Malaki ang bahay. Sa loob ay sobrang lawak ng sala. Namamangha si Kaloy. Dahil sa buong buhay niya, ay yun ang unang pagkakataon na makakita siya ng ganoong kalaking bahay. Umakyat sila sa ikalawang palapag. Binuksan na matanda ang isang kwarto na sa loob may dalawang kama na magkaharap. Kumpleto na rin ang gamit sa loob. Malaki na ang silid na yon para kay Kaloy at EJ. Dito ang kwarto ninyo. Doon naman sa kabilang hagdanan, yang unang pinto. Yan ang silid ng aking apo. May apo po pala kayo? Kasasabi ko lang, di ba? Nasan po yung apo ninyo? Natutulog na. Bukas sa bukas din ng umaga, ipapakilala ko kayo sa kanya. Higit sa lahat, ang aking apo ang prioridad nyo rito, ha? Wala pong problema. Sana hindi kayo umalis kagad, ha? Hindi ko na alam ang gagawin ko kapag nawala pa kayo. Wala kasing nagbabantay sa apo ko kapag walang taga-alaga. Kawawa naman. Abala rin naman kasi ako sa mga negosyo ko. Huwag po kayo mag-alala. Aalagaan namin ng maayos ang apo ninyo. Sige. Bukas ko na rin ipapaliwanag sa inyo ang mga dapat nyong gawin. Marami-rami din kasing dapat gawin dito sa mansyon kasi 1 linggo nang walang kasambahay dito. Pero pagkatapos naman nun kalma-kalma na ang buhay nyo rito. At tungkol sa sahod, bibigyan ko kayo ng paunang bayad bukas. Nako, maraming salamat po. Matanong ko lang po, wala po ba kayong ibang kamag-anak? Bawal ang magtanong tungkol sa personal na impormasyon, ha? Sige po, pasensya na po. Maraming salamat na lang po. Maraming salamat po, Sir Felicing. Kami na po ang bahala sa apo ninyo. Basta gawin nyo lang ang trabaho ninyo. Pinapangako ko na magiging maganda ang sahod ninyo. Tumango at ngumiti na sa kanila ang matanda at saka naglakad na rin pababa ng hagdanan. Hindi naman maiwasan ni Kaloy na naging curious sa mga bagay-bagay. Kagaya na lang ng kung bakit dalawa lamang si Felicing at ang apo nito sa malaking bahay na yon. At kung bakit hindi tumatagal ang mga nagiging kasambahay o boy sa kanila. Napapaisip tuloy si Kaloy kung ano ba talagang klase ng bata ang apo na matanda. Maya-maya lang ay pumasok na rin sila sa loob. Ipagpapabukas na lang din nila ang pagkuha ng mga damit nila. Mas mainam na matulog na lang sila doon kaysa magpagod pang maglakad. Ano? Ayos ba, pre? Ang peaceful ng lugar na ito, no? Walang kaingay-ingay.
Oo nga, sa sobrang tahimik parang nakakabingi na. Nako, masasanay ka rin sa katahimikan. Sana nga. Humiga na lamang ang dalawa sa kani-kanilang kama. Malambot ang kama na kanilang kinahihigaan. Naninibago si Kaloy. Nasanay kasi siya noon sa matigas na higaan. Bumuntong hininga na lamang si Kaloy. Pinagdarasal niya na sana maging maganda ang takbo ng trabaho niya sa pinasukan nilang yon. 6:00 ng umaga nang magising si Kaloy sa kanyang kinahihigaan. Naramdaman niya kasi na parabang merong nakatayo sa may pintuan. Agad na napabangon si Kaloy at paulit-ulit na kinalabit si EJ. Huy, Ising, yung apo ni Sir Felicing nandito. Kukusot-kusot pa ng mata ang binatang si EJ nang tumingin sa pintuan. Namulagat din ang mga mata nito nang makita ang 9 na taong batang lalaki. Maganda umaga. Ikaw ba yung apo ni Sir Felicing? Alam nga namang ikaw. Kinabigla nilang dalawa ang paraan ng pagsagot ng bata. Hindi nila inaasahan na may pagkamaangas pala ang batang yun. Sa puntong yun pa lang, agad na naintindihan ni Kaloy na maaring ang ugali ng bata ang dahilan kaya walang tumatagal na nag-aalaga dito. Pasensya na kung medyo tinanghali na kami ha. Napuyat kasi kami, namamahay lang kami. 6:00 pa lang ng umaga, hindi pa talaga tanghali. Muling nagkatinginan na magkaibigan. Pakiramdam nilang dalawa ay mahihirapan silang pakisamahan ng batang yon. Pero determinado si Kaloy. Wala siyang pakialam kung magmaldito pa yon. Ang mahalaga sa kanya ay magampanan ang trabaho at makasahod na maayos. Bata, may kailangan ka ba sa amin kaya ka nandito? Maaga pa kasi. Hindi bata ang pangalan ko. Ken ang pangalan ko. Okay Ken. May kailangan ka ba sa amin? Ganitong oras, naglalakad-lakad na ako sa bakuran para lumanghap ng sariwang hangin. Sino sa inyong dalawang pwedeng sumama sa akin? Nagbulungan ang dalawa. Halatang ayaw ni EJ na siya ang sumama sa batang si Ken. Maiksi lang kasi ang pasensya ni EJ, lalo na sa mga bata. Mas gugustuhin na lang niyang magkuskus ng lababo at kubeta kaysa magtimpi sa bata. Patrip talaga si Tio Hindi sinabi na may bata pala rito. Kainis. Ikaw na dyan. Ha? Ikaw na bahala, Kaloy. Sige. Ako na lang ang sasama sa'yo. Hintayin mo na lang ako sa labas. Magbibihis lang ako ng maayos ha. Wag na. Ayos na ang suot mo. Hindi naman tayo aalis o gagala Bilisan mo na kasi. Atat na yung bata Oo, sige. Hinuha na ni Kaloy ang kanyang damit at kahit wala pang hilamos at mumog, sinamahan niya na ang bata. Bago sila bumaba ng hagdanan, napansin ni Kaloy na tila tuwid lang ang tingin ng batang si Ken. Hindi to tumitingin sa iba. Hindi rin ito kumukurap. Tumigil muna si Kaloy at hinawakan ng kamay ni Ken para alalayan. Sabihin mo, hindi ka ba nakakita? Oo, wala akong nakikita. Pero malakas ang pakiramdam ko. Lagi akong may nararamdaman na kakaiba Mga nilalang na hindi pangkaraniwan. Ha? Ano? Dumadalaw sila kung minsan. Hindi ko alam kung bakit. Pero parang ako ang sadya nila Parang nagbabantay sila sa akin. At parang kukunin nila ako sa tamang panahon. Ken, ano bang sinasabi mo? Maintindihan mo rin ako kapag ilang gabi na kayong nanatili sa mansyon na ito. Ang creepy mo Ang bata-bata mo pa pero ganyan ang mga sinasabi mo. Gumagawa ka lang ba ng mga kwento? Mas madaling magsabi ng totoo kaysa mag-imbento ng kwento. Hindi na nakapagsalita si Kaloy. Parang natameme siya sa kung paano siya kausapin ng 9 na taong bata. Sa buong buhay ni Kaloy, si Ken pa lang ang nakasalumuhan niyang bata na ganun.
Para bang may matandang katauhan na ang bata sa kung papaano ito magbitaw ng mga salita. Inalalayan na lamang ni Kaloy si Kenken para makababa na sila. Lumabas sila ng mansyon. Naglakad-lakad na lamang sila hanggang sa hindi na nila namamalayan na papalayo na sila sa kanilang pinanggalingan. Nasa gilid lamang sila ng kalsada. Mahigpit lang ang hawak ni Kenken sa damit niya. Ano nga pala ang pangalan mo? Kaloy. Kaloy ang pangalan ko. Kuya Kaloy na lang ang itatawag ko sa'yo ha. Sige. Maganda nga yan eh. Kuya Kaloy, ayaw kong mapahama kayo. Kaya hanggat maaari, umuwi na lang kayo sa inyo. Kenken, hindi kita maintindihan eh. May problema ka ba sa lolo mo? Wala. Pero sa kanila, meron. Ayaw kong sumama sa kanila eh. Kanino? Hindi sumagot ang bata. Natuon na lang ang kanilang atensyon sa nakasalubong nilang matandang babae. Parang takot na takot ito sa batang si Kenken. Lumipat pa nga yun sa kabilang parte ng daan at nagmamadaling maglakad palayo. Sa puntong yun pa lang, naiisip na ni Kaloy na parang may kakaiba sa batang si Kenken. At kung ano yun ang gusto niyang malaman. Ayan, sa wakas, nandito na rin tayo. Tumigil sila sa gilid ng ilog. Sa batuhan na kung saan kusang umupo ang bata sa malaking bato. Bakit ka ba nabulag? Ganyan ka na ba mula nang ipinanganak ka? O may nangyari talaga na nagdulot ng pagkawala ng paningin mo? Ilang segundo muna ang lumipas bago nagsalita ang bata. Humangin ng malakas. Ramdam ni Kaloy ang kakaibang lamig na dulot ng panahon. Dati ako nakakakita, pero mas pinili ni Lolo na alisin ang paningin ko para mailigtas niya ako. Naging interesado si Kaloy sa kwento ng bata. Tumabi ito kay Kenken at gumawa ng paraan para mas palawakin pa nito ang kwento. Ang kaso nga lang, hindi na nagsalita pa si Kenken. Naglakad lang ito ng kaunti at hinawak-hawakan ng tubig. Kung hindi mo pa kayang magkwento, ayos lang. Pero kapag handa ka na, huwag ka magdalawang isip na magsabi sa akin ha? O kaya naman kay Kuya EJ mo. Humarap si Kenken kay Kaloy. Bumuntong hininga si Kenken at saka inalis ang salamin na itim na suot-suot nito. Nabigla si Kaloy nang makita ang mga mata ni Kenken. Sa halip na kulay itim ang nasa gitna ng mga mata nito, kulay asul ang naroon. Teka, bakit ganyan ang mata mo? Sumpa ang mga matang ito eh. Dahil sa oras na makakita ko ng tao. Hindi na naituloy ni Kenken ang sasabihin nang biglang makarinig sila ng mga sigawan sa kabilang parte ng ilog. Agad namang binalik ng bata ang salamin nito. Paglingon ni Kaloy kung ano ang meron doon, nasipat niya na parang may taong nakalutang sa ilog. Bumabara ito sa dalawang malaking bato. Umuwi na tayo. Teka, ano bang meron doon? Gusto mo bang malaman? Bakit? Alam mo ba? Kapag inalam mo kung anong meron doon na magsisimula ang pagiging sangkot mo sa sumpa na meron ako. Ha? Sumpa? Puntahan mo. Hihintay na lang kita dito. O sige, diyan ka lang ha. Hintayin mo ako ha. Babalik agad ako. Naglakad si Kaloy palapit sa mga nagkakagulong tao sa kabilang banta ng ilog. Nang makalapit na siya roon, ay agad siyang nagtanong. Laking gulat niya nang sabihin ng isang ali roon na ang palutang-lutang na bangkay ay kagagawan ng isang aswang. Nagtayuan ng balahibo ni Kaloy. Naniniwala siya sa aswang pero hindi pa siya nakakakita ng ganun. Niwala rin siyang nabalitaan na may ganun sa kanilang lugar. Kaya naman hindi maiwasan ni Kaloy na hindi kilabutan. Lalo na nang itinahaya ng mga tao ang bangkay ng isang lalaki. Bukas ang tiyan nito at wala ng lamang loob. Kadiri,
brutal. Yun na lamang ang mga salitang nasabi ni Kaloy sa mga pagkakataong yun. Napatingin siya kay Kenken sa di kalayuan. Nakaupo lamang ang bata sa malaking bato habang nakaharap sa ibang direksyon. Ano bang meron sa'yo, bata ka? Bakit parang may alam ka sa aswang? Sinubukan ni Kaloy na hindi na lamang pansinin ang kanyang mga nakita. Hindi na rin niya nilarawan kay Kenken kung ano yon. Batid niyang hindi makabubuti para sa isang 9 na taon na bata na malaman ang sinapit ng biktima. Naglakad na rin sila pauwi. Pagpasok nila ng mansyon, naabutan nila si Felicing na tarantang-taranta sa sala. Kanina pa nito hinahanap si Kenken. Nang makita nito ang bata, sobrang gumaan ang pakiramdam nito. Ano ka ba naman? Sino ba nagsabi sa'yo na pwede mong ilabas ang apo ko, ha? Di ba ang sabi ko, hintayin niyo muna ako at sasabihin ko kung ano yung mga dapat at hindi dapat gawin? Diyos ko ka naman, no? Bakit ka gumagawa ng sarili mong desisyon, ha? Pasensya na po kasi Wala siyang kasalanan. Ako ang pumilit sa kanya. Pinuntahan ko sila sa kwarto nila at pinilit ko siyang ilabas ako. Wala siyang kaalam-alam. Sinunod niya lang ang sinabi ko sa kanya kasi nagmakaawa ako sa kanya eh. Ikaw? Nagmakaawa? Huwag niyo na po siyang pagalitan. Ako po ang may kasalanan, Lolo. humugot na lamang ng malalim na paghinga ang matanda. Parang bagyang sumakit ang ulo nito dahil kinabahan nito. Akala niya nabawi na sa kanya ang pinakamamahal na apo. Kenken naman, alam mo naman na hindi ka pwedeng basta-basta na lang lumalabas, di ba? Paano kung makita ka ng... Lolo, hindi ito ang tamang oras para pag-usapan yan. Ay, sige, pasensya ka na, apo. Nag-alala lang naman sa'yo si Lolo. Huwag na po kayo mag-alala, Lo. Habang suot ko yung binigay nyo, ligtas lang ako palagi. Nawiwindang si Kaloy noong mga sandaling yon habang nakikinig sa usapan ng maglolo. Palagay niya may kung anong hindi sinasabi sa kanila ang dalawang yon. Hindi niya alam kung anong klaseng lihim yon. Pero nararamdaman ni Kaloy na hindi lang yung basta lihim. Sa ahurahan kasi ni Kenken, sobrang nahihiwagaan na si Kaloy. Pasensya ka na, Kaloy, ha? O sige na, tawagin mo na si EJ at ibibigay ko na rin sa inyo yung unang sahod nyo. Pag-uusapan na rin natin ng iba pang mga bagay. Tumango na lamang si Kaloy at nagmamadaling inakyat si EJ sa kanilang silid. Pagdating niya roon, ay inabutan niya ang kaibigan na sarap pa rin sa pagtulog. Nakanganga at humihilig pa. Hinampas niya ng unan sa mukha si EJ at agad din naman itong nagising. Uy! Ano ba? Natutulog pa yung tao eh. Pinapatawag na tayo ni Sir Felicing. Ha? Ano, Felicing? Uy, nananaginip ka ba, pre? Wala ka sa bahay niyo. Nasa trabaho na tayo. Sinuyot pa ni EJ ng tingin ng silid na kinalalagyan niya. Nang mapagtanto na hindi niya kwarto ang kinalalagyan nila, nagmamadali itong bumangon. Ay, oo nga pala, gagi. Bakit ngayon mo lang ako ginising? O sige na, bilisan mo na. Marami tayong dapat pakinggan kay Sir Felicing. Agad din namang sumunod si EJ sa baba. Sinimulan na rin ng matandang lalaki ang instruksyon tungkol sa mga dapat nilang gawin at iwasan. Sa sobrang daming bawal, hindi na nila matandaan pa ang iba. Basta ang pinakabawal na gawin ay ang ilabas ang bata sa mansyon. Pwedeng sa bakuran, pero hindi pwedeng lumayo. Pagkatapos ng paliwanagan, ibinigay na rin sa kanila ang paunang sahod. Tuwang-tuwa si Kaloy. Kahit kasi wala pa naman silang gaanong ginagawa, malaki-laki na ang sinahod nila. Sir, parang sobra-sobra naman po yata ito. Kasi simula pa lang po namin. Ngumiti lang ng malapad si Felicing. Kung tutusin kulang pa nga yan. Kung alam nyo lang kung gaano kahirap ang trabaho dito sa bahay, baka mag-demand pa kayo na mas malaki. Gaano nga po pala kahirap?
mahirap. Mahirap in a way na kailangan yung maging matapang. Basta, sa mga susunod na araw may sasabihin pa ako sa inyo. Kaya sana, nandito pa rin kayo sa araw na yon. Hindi po kami aalis, no? Kung ganito ba naman kabait ang amo namin at ganito kalaki yung sweldo, lugi pa ba kami? Natawa na lamang sa kanila ang matanda. Matapos yun ay nagpaalam na rin sa kanila si Felicing. Marami pa kasi itong aasikasuhin sa kanyang mga negosyo. Kaya naman, naiwan na lang silang tatlo sa mansyon. Ken, kapag may kailangan ka, igalaw mo lang itong maliit na bell na ito ha. Kami ng Kuya EJ mo maglilinis lang muna ng mga nakatambak sa likuran. Pinapahanga niyo talaga ako. O bakit? Dahil ba mga gwapo kami? Pinapahanga niyo ako kasi nararamdaman kong matapang kayo. Ano ba kasing tapang ang sinasabi niyo maglolo? Bakit? May makakasuntukan ba kami mga kalugar niyo rito? Sabihin mo lang. Handang-handa naman kami ni Kaloy Di ba Kaloy? Pilit na tumango na lamang si Kaloy. Pero nung mga sandaling yon ay iba ang tumatakbo sa kanyang isip. Naglalaro sa utak niya kung may koneksyon ba sa aswang ang pagiging misteryoso ng batang si Kenken. Sinimulan na ng dalawa ang paglilinis sa likuran ng mansyon. Maraming lumang gamit ang basa na lamang itinambak doon. Dakong 10:00 na ng umaga nang matapos sila. Si EJ na ang kusang nagluto ng kanilang pananghalian. Sabay-sabay na kumain ng tatlo. Pagkatapos, nagpaalam na muna si Kaloy na uuwi sa kanila saglit para kunin ang mga damit nito. Isasabay na lamang ng binata ang damit ni EJ dahil hindi pwedeng walang maiwanan sa mansyon. Alauna na makarating si Kaloy sa kanilang bahay. Pagpasok niya ng bakuran ay agad siyang tinanong ng kanyang inang si Angge. Bilang paggalang ay sinagot naman niya yon. Saan ka ba galing at hindi ka umuwi kagabi? May nahanap na po akong trabaho ulit. Stay in yun kaya hindi na muna ako uwi rito sa bahay. Pagkarinig ng ginang sa sinabi ng anak, ay agad itong napatayo mula sa kinauupo ang bangkito. Paano mga bayarin namin dito? Huwag ko kayong mag-alala ma. Kahit na hindi ako umuwi rito, magpapadala naman po ako ng pera. Sa katunayan, eto. Inilabas ni Kaloy ang 3,000 piso at inilapag sa lamesa. Paunang sahod ko po yan. Kunin niyo na lang muna. Kulang ito. Maraming gastusin dito sa bahay. Nagsisimula pa lang po ako sa trabaho. Kaya wala pa po akong pera. Kayo na muna ang dumiskarte sa kulang. Hindi ako bangko na laging may pera, ma. Maawa naman kayo sa akin. Uuwi lang ako para kumuha ng mga gamit ko at damit. Huminga na lamang ng malalim ang kanyang ina. Baka sa mukha ng ginang ang inis, pero hindi na lamang yun pinansin pa ni Kaloy. Dali-daling kinuha ni Kaloy ang mga gamit at saka umalis na din. Mag-aalas 3 nang makabalik si Kaloy sa mansyon. Napatagal siya ng bahagya dahil sa dami ng damit ni EJ na dapat dalhin. Tulog ang batang si Kenken noong mga oras na yon. Habang si EJ naman ay katatapos lang linisin ng isang kwarto sa itaas. Nailagay ko na sa kwarto natin yung mga damit mo ha. Ikaw na lang bahala mag-ayos. Uy, sige. Maraming salamat pre ha. Nasa na pala yung bata? Andun, sa kwarto niya, natutulog. Pre, wala ka bang napapansin dito sa mansyon na ito? O bakit? Ano ba napapansin mo? Kanina kasi, habang abala ako sa paglilinis, meron akong naririnig na parang mga nag-uusap. Iba yung lingwahe nila pre. Pero narinig ko na binanggit nila si Kenken. Pero nang hanapin ko naman sila rito sa gilid-gilid ng mansyon, wala namang tao. Sinasabi mo ba na may multo rito? Tangex, hindi multo. May multo bang nag-uusap-usap tapos si Kenken yung topic nila? Feeling ko, tao talaga yung narinig ko. Pero hindi ko lang alam kung bakit bigla silang nawala eh. Hindi na muna nagsalita pa si Kaloy. Bigla na namang sumagi sa kanyang isipan ang mga sinabi ng batang si Kenken.
Hindi niya alam kung ano ba talaga ang ibig sabihin ng bata. Pero malakas ang kanyang kutob na kung mas tatagal pa sila roon ng ilang araw, malalaman at malalaman niya rin yun. Uy, tulala ka na naman dyan ha. Narinig mo ba yung sinabi ko? Ah, alam ko na. Nag-away na naman kayo ni Tita Angge, ano? Hindi. Ayos lang naman ako. Medyo inaantok lang. Kung gusto mo, matulog ka na muna sa kwarto. Wala naman ganong gagawin dito kasi ginawa ko na lahat eh. Gumising ka na lang bago gumabi ha, kasi ikaw naman ang magluto. Mas maigi nga siguro na magpahinga na muna ako. Baka masyado lang ako na-stress. Hinapik ni EJ ang balikat ni Kaloy. Ginantihan na lang din ni Kaloy ng tapik ang kaibigan at saka naglakad na rin paalis. Nakatulog si Kaloy. Gabi na nang magising siya. Nagtataka siyang bumangon kung bakit hindi man lang siya ginising ni EJ. Pagbaba niya ng sala, kita niyang may nakahanda ng pagkain. Pero hindi malaman ni Kaloy kung bakit walang katao-tao. Nakaramdam na ng hindi pangkaraniwan si Kaloy. Masama ang kanyang kutob. Kaya naman, dali-dali siyang umakyat sa kabilang hagdanan. Kinatok niya ang kwarto ni Kenken. Agad na nagbukas yun. Nasa loob ang kanyang kaibigang si EJ at saka hinila siya papasok sa loob. Tinakpan sandali ang kanyang bibig. Huwag kang maingay. Ha? Bakit? Ano bang nangyayari? Nang mapadako ang tingin ni Kaloy sa batang si Kenken, ay nasa kama lang ito. Inakala niyang natutulog lang yon pero wala yung malay. Habang nagluluto ko kanina, may nakita akong umaaligid sa mansyon. Mukhang hindi sila mga tao, pre. Ha? Ano bang pinagsasabi mong hindi tao? Basta, nakita ko kanina iba yung itsura nila eh. Tapos, nagtangka silang pumasok sa main door. Pero alam mo yun, parang may ewan na pumipigil sa kanila. Hindi sila makapasok. May trespasser na pala. Nasaan yung gwardiya natin? Biglang nakita ni Kaloy ang labis na takot sa itsura ni EJ. Kinabahan din siya dahil doon. Kaloy, nakita ko sa bintana si Chief. Nakabulagta na sa labas eh. Pang-11 gwardiya na si Chief ngayong taon. Napalingon ng dalawa nang biglang marinig nila si Kenken na nagsalita. Nakahinga ng maluwag si EJ nang makitang may malay na ito. Diyos ko naman, buti naman gising ka na. Bakit ka ba hinimatay kanina? Ito na yung sinasabi ko sa inyo. Sana umuwi na lang kayo. Madadamay kayo sa kapamakan dahil sa sumpa ko. Kenken, sabihin mo nga sa amin, ano ba talagang meron sa mansyon na ito? Sino yung mga sinasabi ni EJ? Mga aswang sila. Nagkatinginan si Kaloy at EJ ng mga sandaling yon. Pareho silang kinilabutan sa sinabi ng batang bulag na si Kenken. Nung una, akala ni EJ ay nagbibiro lamang ang bata. Pero nadagdagan ng kaba nito nang nagpatuloy pa si Kenken sa mga sinasabi niya. Kuya Kaloy, yung bangkay na nasa ilog, aswang yung gumawa nun, di ba? Kilala mo ba kung sino yun? Paano ko naman makikilala hindi naman ako taga rito. Tauhan ni Lolo sa kumpanya. Kaya hindi pa siya nakakauwi ngayon dahil kinausap niya pa yung pamilya ng tauhan niyang pinatay ng aswang. Ngayon, si Chief naman ang nawala. Isa na itong senyales na kailangan niyo na rin umalis dito. Teka naman kasi, bakit kasi ayaw mong ipaliwanag ng maayos? Bakit nandito ang mga aswang? At sila ba ang sinasabi mo na gustong kumuha sa'yo? Bakit? Anong dahilan? Sabihin mo nga na maayos. Naguguluhan ako sa'yo eh. Huminga ng malalim ang batang si Kenken. Tinanggal nito ang itim na salamin. Bahagyang natakot naman si EJ na makita ang kakaiba nitong mata. Si Kaloy naman, kahit pangalawang beses na niyang nakita yon, nahihiwagaan pa rin siya. Ang mga matang ito ay kagagawa ng albularyong kaibigan ni Lolo. Binulag nila ako ng sadya. Nang sa ganon,
Hindi ko makita ang mga aswang, lalo na ang mga tao. Gusto kong kunin ang mga aswang dahil sa paniniwalang anak daw ako ng pinuno nila. Uy, teka. Ano pinagsasabi mong anak ka ng ano? Ng pinuno ng mga aswang? Anak daw ako ng aswang. Sa madaling salita, ang anak ni Lolo na ama ko ay pinuno ng mga aswang. Teka, paano naman magiging aswang ang ama mo? Hindi naman aswang si Sir Felicing. Kapangyarihan ng Yanggaw. Yanggaw? Sige na, umalis na kayo bago pa pati kayo'y madamay sa kapamakan. Hayaan nyo na ako mag-isa rito. Hihintayin ko na lang ang lolo ko. Hindi kami alis dito. Ano naman kung mga aswang ang mga yan? Basta, gagawin pa rin namin ang trabaho namin. Di ba, EJ? Ha? Hindi tayo aalis? Wala kayong laban sa kanila. Hindi sila pangkaraniwan. Mamamatay lang kayo gaya ng mga naunang naging yaya at boy dito sa mansyon. Kaya kung ako sa inyo, Naudlot ang sasabihin ng bata nang marinig nilang tila may naglalakad na sa itaas ng bubungan. Naramdaman nila na parabang nakatapat yon sa mismong silid ni Kenken. Hindi na nagsayang ng oras si Kaloy. Agad na niyang kinuha ang bata at dali-dali silang pumasok sa ilalim ng kamang tatlo. Walang mag-iingay ha. Ilang sandali lang, nakarinig na sila ng boses ng isang lalaking medyo maangas ang tono ng pananalita. Sa tansya ni Kaloy ay nasa edad 40 pa lang yun hanggang 45. Ken, sumama ka na sa akin. Mas maganda ang buhay na naghihintay sa iyo kung sa akin ka sasama. Sinenyasan lang ni Kaloy ang bata na wag nang magsalita. Ako ang ama mo, kaya hindi kita pababayaan. Kalimutan mo na ang lolo mo dahil darating din ang araw na mamamatay na rin siya sa katandaan. O pwede ring dahil sa mga aswang. Noong mga sandaling yon, sobrang kaba ang magkaibigan. Hindi nila alam kung paano sila makakaalis ng mansyon nang walang nakakakitang aswang sa kanila. Napapailing na lamang si Kaloy. Sa kanya na lamang napagtanto na kaya pala malaki ang sahod doon, hindi pala talaga basta-basta ang mga nangyayari sa mansyon. Ken, anak, huwag mo nang hintayin na gawin ko ulit yung mga ginawa ko sa mga nauna mong yaya. Alam mo kung paano ako magalit. Walang magagawa mga pulis at maging ang lolo mo. Anong gagawin natin, Kaloy? Paano natin mapapalaya sa mga yan? Wala tayong gagawin. Hanggang hindi sila nakakapasok sa mansyon, mananatili lang tayo rito. Mga ilang sandali lang, naramdaman na lang nilang nawala na ang mga yabag ng paa sa itaas. Narinig nila na nagsisialisan na ang mga yon. Saka lamang nakaramdam ng ginhawa ang dalawang magkaibigan. Paglabas nila sa ilalim ng kama ay hingal na hingal sila. Wala na ba talaga sila? hindi naman sila nagtatagal dahil wala naman silang magagawa. Hindi sila makakapasok dahil sa malakas na pangontra na nasa mansyon. EJ, tawagan mo si Sir Felicing. Nagmamadaling kinuha ni EJ ang cellphone at saka kinontak ang matandang amo. Habang si Kaloy naman ay lumabas ng silid, bumaba siya at kumuha ng malaking kutsilyo. Tumilip siya sa bakuran sa labas. Wala na ang mga aswang kung kaya't nagkaroon siya ng pagkakataon para lapitan ng gwardya. Buong akala nila ay patay na yon. Pero naramdaman pa ni Kaloy ang pulso. EJ, sabi mo kay Sir na dumiretso siyang ospital. Isasama natin si Kenken. Buhay pa si Chief. Walang sinayang na oras ang lalaking si Kaloy. Binutan niya ang gwardya. Mabuti na lang ay marunong magmaneho ng sasakyan si EJ, kaya naman nagamit nila ang sasakyan ng amo. Kasama si Kenken, nagmamadaling pinaharurot ni EJ ang sasakyan paalis. Mabilis silang nakarating ng ospital, saka pinaasikaso sa mga nurse ang gwardya. Habang naghihintay sila ng update sa doktor, dumating naman ang matandang si Felicing. Dinala nito ang magkaibigan at si Kenken sa maliit na chapel ng ospital.
Walang katao-tao roon sa oras na yon, kaya dito na ipinagtapat ni Felicing ang katotohanan. Kaloy, AJ, humihingi ako ng paumanhin sa inyo, ha? Alam kong makasarili kong iisipin ang paglihim na ginawa ko sa inyo. Pero desperado na kasi akong protektahan ang apo ko eh. At kayo lang ang naisip kong makakatulong sa akin. Naintindihan ko po kayo. Pero bakit po ba naging aswang ang ama ni Kenken? Nagalit siya sa akin nung hindi ko siya pamanahan ng mga yaman ko. Alam ko kasing lulustayin lang niya sa sugal ng mga pera ko. Dahil doon, ayun, nagrebelde siya. Pinakulong ko siya nang magbanta siyang papatayin ako. Kinuha ko sa kanya si Kenken dahil ako na lang ang nag-iisang pamilya niya. Wala na ang kanyang ina. Hindi ko inakala noon na makakatakas sa kulungan ng anak kong si Ramil. At sa muli namin pagkikita isa na pala siyang aswang. Ginawa niya yun para mas magkaroon siya ng lakas para gantihan ako at para mabawi si Kenken. Aswang din po ba si Kenken? Tiningnan na matanda si Kenken. Hinaplos ni Felicing ang buhok ng kanyang apo at sandaling ngumiti sa bata. Noong 4 na taon pa lamang siya, doon ko nalaman. Kaya naman nagpatulong ako sa kakilala kong albularyo. May ginawa kaming paraan para hindi mabuhay ang dugo ng aswang sa katawan ni Kenken. Pero hindi yun naging sapat. Dahil sa tuwing may makikitang aswang si Kenken, para siyang nagiging mabangis. Kapag nakakakita naman siya ng tao, sobra siyang natatakam sa karne ng tao. Kaya naisip niyo po na bulagin siya? Dahil yun lang ang natataging paraan para pigilan ang pagiging aswang niya. Kung wala siyang makikita, walang makakapag-udyok sa kanya para maging aswang. Sobrang hirap para sa akin yon. Pero wala akong pagpipilian kung hindi gawin yon kaysa makita siyang maging katulad ng kanyang ama. Nung mga sandaling yon ay walang masabi ang magkaibigan. Hindi nila magawang husgahan ng matanda. Dahil maging sila rin, kung sila ang nasa katayuan ni Felicing, baka yun din ang kanilang gagawin para kay Kenken. Sandaling umalis si Kaloy at Felicing sa chapel. Habang nasa loob si EJ at Kenken, kinausap na matanda ang binatang si Kaloy. Kaloy, hindi ko alam kung hanggang kailan pa ako mabubuhay. Pero kung sakaling mawala ako sa mundo, labis ako nakikiusap sa iyo. Kupkupin mo ang apo ko. Sir Felicing, huwag naman po kayo magsalita ng ganyan. Mabuti na yung nagiging handa tayo sa mga pwedeng mangyari. Makalipas ang ilang sandali, ay nakausap na rin nila ang doktor na umasikaso sa gwardya. Himala na nabuhay pa yon dahil sa dami ng tama sa dibdib. Nakahinga sila ng maluwag nang malaman na magiging maayos na rin ang kalagayan ng gwardya. Nang masiguro na ang lahat ng dapat bayaran at bilhin para sa gwardya, umalis na rin sila ng ospital. Total, may mga tao si Felicing para magbantay roon. Pagpunta nila sa parking lot ng ospital, sinalubong sila ng mga kalalakihan na lahat ay nakaitim. Kinabahan pa si Kaloy at EJ dahil akala nila ay mga aswang din ang mga yon. Kumuha na ako ng mga tao. Sila ang magbabantay sa mansyon. Kaya hindi nyo kailangan mag-alala. Sumakay na rin silang lahat sa van. Umalis na rin sila ng ospital. Nung puntong yon, kahit na papaano ay kampante na si Kaloy na hindi sila mapapahamak. Sa tingin niya naman kasi, hindi sila pababayaan ng mga taong kinuha ng kanilang amo. Habang nasa kalagitnaan ng biyahe ay nakatulog na naman si Kenken, habang si Kaloy at EJ ay gising na gising. Hindi nila magawang matulog lalo pat liblib na ang kanilang dinaraanan. Mga ilang sandali lang, ang tahimik na biyahe ay nagsimula ng mabalutan ng kaba. Bigla na lang kasing nagputukan ng gulong ng kanilang sasakyan. Pagtingin ng mga tao nila, maraming ikinalat na pako sa kalsada. Kinutuban na si Kaloy na baka sinadya lang yun ng mga aswang. Sir Felicing, bumalik na po tayo ng sasakyan. Baka paka na ito ng mga aswang. Maganda kayong lahat sa posibleng pag-atake ng mga aswang.
Nang makabalik na sila sa loob ng sasakyan, habang nakaparada sila sa gitna ng kalsada, nakaramdam na sila ng mga kaluskos sa paligid. Nagtitindigan na naman ang mga balahibo ni Kaloy sa mga sandaling yon. Kaloy, mamamatay na ba tayo ngayon? Pakiramdam ko, ang daming aswang na nakapalibot sa paligid natin eh. Huwag kang magsalita ng ganyan. Mga ilang segundo na muna silang nakiramdam sa paligid. Maya-maya lang, bigla na lang silang nakarinig ng putok ng baril. Pagsilip nila sa labas, meron ng aswang ang bigla na lang lumitaw at pilit hinihila ang tauhan ni Felicing. Nang mabaril nila yon, ay sumunod naman ang iba pang mga aswang. Nagkandagulo-gulo na sa mga oras na yon. Sa nakikita nila Kaloy, nahihirapan ang mga bataan ni Felicing, bagay na nagdudulot ng pangamba sa kanilang lahat. Sir, kailangan na nating umalis. Kapag tumagal, baka tuluyan na sila makalapit. AJ, kaya mo bang makapagmaneho? Opo, pero flat po yung gulong natin eh. Mas mabagal pa sa bagong ang magiging takbo natin ito, sir. Wala na tayong choice. Kung may susunod man sa atin, barilin na lang natin. Eto, 2 baril. Tig-isa kayo. Nag-alangan na tanggapin yon ni Kaloy at EJ. Hindi naman kasi sila gumagamit ng ganun. Sa katunayan, mas natatakot si Kaloy kapag gumahawak ng baril. Dahil pakiramdam niya, isa siyang kriminal. Walang nagawa si EJ kundi ang sundin na lamang ang utos ni Felicing. Agad siyang pumwesto sa driver's seat. Pag-start niya pa lang ng van, ramdam na agad ng binata ang kabagalan nila. Kumigewang-gewang din ng van. Kaloy, kapag may bumasag sa salamin, tutulungan mo akong barilin sila, ha? Ha? Opo, sige po. Habang mabagal na umaandar ang van, gaya ng inaasahan ay may mga aswang na rin ang nakasunod sa kanila at ang iba ay tumutungtong pa sa bubungan. Tila pilit na binubutas ang bubong para lang makapasok. Kaya naman hindi na rin nagpatumpik-tumpik pa si Felicing. Pinagbababaril niya ang nasa bubungan. Dahil doon, narinig na lang niyang umaaray ang mga nasa bubungan. Ang kaso nga lang, hindi doon nagtatapos ang lahat. May humarang naman sa kanilang daraanan. Pinagsusuntok ang harapan at sinusubukan ding basagin ang salamin. Hindi na nakatiis si Kaloy sa mga pagkakataong yon. Dali-dali siyang nagtungo sa harap at pinagbababaril ang mga aswang doon. Sa mga sandaling yon ay nakaramdam ng kakaibang pananabik si Kaloy. Doon niya napagtanto na hindi naman pala nakakatakot gumamit ng baril. Lalo na kung gagamitin mo naman ito sa kabutihan. Visit kayo mga aswang kayo. Pre, ayusin mo ha. Baka sa akin tumama yung bala mo. Marunong na akong gumamit ng baril, no? Nawala ang mga aswang na nasa harapan nila. Ang mga natira na lamang ay mga aswang na bumalik naman sa bubong. Muli nilang pinagbababaril ang mga nasa itaas. Nang matamaan ang mga yon, ay tuluyan na silang nilubayan ng mga aswang. Mas mabilis lang sila ng kaunti sa karo ng patay, pero nagtiyaga na lang sila roon. Hanggang sa 1 oras lang ang nakalipas, narating na rin nila ang isang barangay na medyo maliwanag. Kilala ko ang kapitan rito. Tara, pumasok na tayo. Bilis! Bilis! Nagmamadaling bumaba ang tatlo. Karga-karga ni Kaloy ang natutulog na si Kenken nang maglakad na sila. Mabuti na lamang ay nakasalubong nilang nagro-ronda ang kapitan ng barangay na yon. Nakilala ng matandang babae si Felicing. Kaya naman agad naman silang dinala ng kapitana sa barangay hall nito. Sa loob ng opisina, naririnig ni Kaloy na nag-uusap ang 2 matanda. Base sa kanyang obserbasyon, may alam din pala sa aswang ang kapitanang yon. Hindi kayo maaaring magtagal sa barangay ko dahil baka madamay ang mga residente ko rito. Pero, Maring Nunag, wala na kaming mapupuntahan sa mga oras na ito. Kahit na ngayon lang, magpapalipas na muna kami ng gabi rito. Kinaumagahan aalis kagad kami. Bakit naman kasi hindi mo nalang hayaang maging aswang din ng bata? Yun lang ang tanging paraan para matalo niyo ang ama niya. Ayaw ko. Natatakot ako na baka kapag naging aswang siya, magbago na rin siya at matulad sa kanyang ama. O sige, ngayong gabi lang ha.
Kinabukasan ng umaga kailangan nyo na kagad makaalis dito. Maraming salamat talaga, Maring Lunag. Isang bakanting silid ang pinagamit sa kanila sa barangay hall. Kahit na papaano, nakahinga rin sila ng maluwag. Tulala naman ang magkaibigan nun. Hindi nila inakala na hahantong ang lahat sa ganon. Pagtatrabaho lang sana ang pinunta nila at yun nga, nalagay pa sa alanganin ang kanilang buhay. Nawiwindang si Kaloy sa mga nangyayari. Tinatanong sa sarili kung makakaligtas pa ba sila sa mga aswang. Muli niyang naisip ang pamilya noong mga sandaling yon. Nakaramdam din siya ng panghihinayang. Kung alam niya lang na magiging ganoon ang kalagayan nila, ginawa na sana niya ang lahat para magkaayos sila ng inang si Angge. Pre, magkano na kaya sasahuri natin ito, no? Tumingin si Kaloy sa maglolong mahimbing na ang tulog sa mga pagkakataong yon. Sa lahat ng pinagdaanan natin, yan talaga yung una mong inisip. Siyempre naman, no? Buhay ang tinaya natin dito Hindi naman pwedeng mauwi lang sa wala ang lahat ng to. Kapag nakauwi ako ng buhay, dapat lang may maiuwi rin akong pera. Isipin mo kung paano natin maliligtas tong batang to. Base sa pagkakaintindi ko, kapag ito nakuha ng ama niya, wala na, finish na. Malalim na paghinga na lang ang ginawa ng dalawa. Nang dalawin ng antok ay nakapagpahinga na rin sila. Kinabukasan, maaga silang naganda para sa kanilang pag-alis. Napalitan na rin ng matinong gulong ang kanilang sasakyan. Sa tapat ng barangay, sandaling kinausap ni Felicing ang matandang sinunag. Sa obserbasyon ni Kaloy, tila kakaiba ang pamamaalam ng kanilang amo sa kapitana. Para kasing bagyang naluluha pa ang dalawang matanda. Maya-maya lang ay bumiyahe na rin sila paalis. Pupunta tayo sa safe house ko. Malayo-layo ang biyahe. Baka abutin na tayo ng hapon. Pero ang mahalaga, hindi na nila tayo masusundan. Tumango na lang ang magkaibigan. Kahit na malayo-layo na ang kanilang pupuntahan, hindi pa rin napanatag ang kalooban ni Kaloy. Alam niya na habang nasa loob pa rin sila ng kanilang probinsya, nasa bingit pa rin ng kamatayan ang kanilang mga buhay. Sa haba ng kanilang biyahe ay nakatulog na si Kaloy. Nagising na lamang siya na 3:00 na pala ng hapon. Maya-maya lang ay pumarada na rin ang sasakyan sa gilid ng isang malaking bahay. Nang mag-doorbell si Felicing ay agad na sumalubong sa kanya ang ilang kasambahay na nangangalaga sa bahay na yon. Inalalayan naman ni Kaloy ang batang si Kenken nang pumasok na sila sa loob. Maganda ang bahay, pero di hamak na mas maliit yon kumpara sa isang mansyon ng kanilang boss. Umupo sila sa sofa at agad namang kumilos sa mga kasambahay para paghandaan sila ng pagkain. Sa hindi malamang dahilan, biglang kinabahan si Kaloy nang magtama ang tingin niya at ang tingin ng isang matandang kasambahay. Sir Felicing, sigurado po ba kayo na safe tayo dito sa safe house nyo? Huwag kayo mag-alala. Hindi naman ito alam ng ama ni Kenken. Kaya nga safe house Ibig sabihin, safe tayo dito sa house. Pero mabangis ang pang-amoy ng tatay ko. Kahit nasaan tayo, naaamoy niya tayo, Lolo. Apo, huwag kang maging negatibo. Ipagdasal na lang natin na sana hindi na nila tayo matunton dito. Ipagdasal? Pakikinggan ba ako ng Diyos kahit na aswang ako? Aswang na kampo ng kadiliman? Hindi naman lahat ng aswang ay katulad ng ama mo. Kagaya mo, naiiba ka. Dahil kahit na aswang ka, ang puso mo ay para pa rin puso ng tao. Niyakap na matanda ang apo nito. Pero si Kaloy, hindi pa rin niya maiwasang hindi mabahala. Hindi siya komportable sa bahay na yon. Pakiramdam niya, hindi sila dapat magtiwala sa mga kasambahay na naroroon. Makalipas lang ang ilang oras ay sabay-sabay na rin silang nagmeryenda. Pagkatapos ay naglakad-lakad na lang muna si Kaloy sa paligid. Nang sa ganon ay makapagmasid-masid siya sa mga taong kasama nila. Sa kalagitnaan ng pagmumuni-muni ni Kaloy
Napansin niyang nag-uusap-usap ang mga kasambahay sa may garden. Tumigil ang mga yon nang makita siyang paparating. Nagkanya-kanya ng pulasan ng mga yon na parabang may hindi dapat marinig ang binata. Masama na talaga kutob ko sa mga kasambahay na to. Sinubukan ni Kaloy na sundan ng isang matandang kasambahay. Sa lahat kasi ng mga kasambahay doon, sa matandang yun siya pinakamas nagdududa. Naabutan niya ang matandang yon sa may likuran ng bahay na kunwari nag-aayos sa mga sinampay. Hindi na napigilan ni Kaloy ang kanyang sarili. Tinanong na niya ang matanda. Mawalang galang na pero hindi ako mapalagay sa mga tingin nyo eh. Pwede po bang umamin kayo sa akin? May ginagawa po ba kayong masama laban kay Sir Felicing? Pagkasabi ni Kaloy ng mga salitang yon, ay tila natataranta ang matandang kasambahay. Nanlalaki ang mga mata nito. Dudugtungan pa sana ni Kaloy ang kanyang sasabihin nang biglang marinig niya ang tinig ni EJ sa loob ng bahay. Naalarma siya dahil doon. Kaya naman iniwan na muna niya ang matandang babae at saka dali-daling bumalik. Pre, wala si Sir Felicing. Hindi ko alam kung saan nagpunta. Sa mga kwarto, tiningnan mo na ba? Oo eh, pero wala din eh. Napalingon ng dalawa nang maramdaman nila ang batang si Kenken na pababanan ng hagdanan. Agad naman nilapitan ni Kaloy ang bata para alalayan ito. Oh, hindi ka dapat lumalabas na mag-isa, Kenken. Alam mo naman na hindi ka nakakakita eh. Alam ko kung saan maaaring pumunta si Lolo. Eh buti naman alam mo. Saan ba? Nandito lang siya sa bahay. Nandito? Ano to? Joke time ba ito? May nakikita ka bang lolo mo rito? Di ba wala naman? Paano ko makikita? Wala nga akong paningin, bulag ako. Ang ibig kong sabihin, nandito lang si Lolo sa bahay. Sa lahat ng bahay na pagmamay-ari ni Lolo, meron siyang basement. Hanapin niyo ang basement ng bahay na ito at siguradong naroon siya. Tama si Kenken. Tara pre, magsimula na tayo maghanap. Dali-daling inisa-isa ng dalawang binata ang bawat kwarto. Pero sa kasamaang palad, wala silang makitang sikretong pinto sa mga silid na yun. Hinalughog na rin nila ang kusina pati na rin ang banyo. Pero wala talaga. Nawawalan na sila ng pag-asa. Iniisip na nga ni EJ na pinagtitiripan lang sila ni Kenken. Hoy Kenken, niloloko mo yata kami. Wala naman kaming makitang pinto na papuntang basement eh. Hindi ako pwede magkamali. Narinig ko dati si Lolo. Sinabi niya na lahat ng ipapagawa niyang bahay ay mayroong basement. Eh wala nga eh. Hindi kaya di naman niya ito bahay? Natigil ang kanilang pag-uusap nang biglang marinig nila ang sigaw ng matandang si Felicing. Base sa kanilang naririnig ay tila nanggagaling sa ilalim ng bahay ang boses ng kanilang amo. Natatarantan nilang hinanap kung saan nagmumula ang tinig na yon. Hanggang sa makarating na sila sa ilalim ng hagdanan. Doon nila nakita ang isang pintuan sa unang tingin. Hindi talaga mapapansin na pintuan yon dahil kakulay na kakulay ng pader. Nang buksan nila ang pintuan, bumungad sa kanila ang kaawa-awang si Felicing. Gumagapang nito at duguan ang ilang parte ng katawan. Ganun na rin ang ulo nito. Sir Felicing! Kaloy, kunin mo ito. Buong lakas na hinagis ni Felicing ang isang itak. Nasalo naman agad yun ni Kaloy. Tumakas na kayo. Nasa ibaba ang anak kong si Ramil. Bilisan nyo na. Itakas nyo na si Kenken. Pero sir, Punyebas, wala ng pero-pero. Ngumiti ang matanda sa kanila. Tumango ito na parabang sinasabi na tanggap na nito ang kanyang sasapitin. Kaloy, EJ, maraming salamat sa inyong dalawa. Kayo na ang bahala sa apo ko. Bumalik kayo doon sa mansyon. Doon sa kwarto ko. Sa ilalim ng kama, naroroon ang aking mga pera. Yun ang gamitin nyo sa pagpapalaki kay Kenken. Kahit nalabag sa kalooban nilang iwan na matanda, wala na silang magagawa dahil pare-pareho silang mamamatay kung hindi sila makikinig. Palabas na sila ng main door nang biglang humarang ang mga kasambahay.
Dudumugin na sana sila ng mga ito pero natakot ang mga yon nang ipakita nila ang kanilang baril. Sinasabi ko na nga be, hindi kayo dapat pagkatiwalaan ng mga siraulo kayo. Nagpaputok ng baril si Kaloy sa ibaba. Parang mga palakang nagtatatalo ng mga yon at saka dali-daling tumakbo paalis. Sinamantala na nila yon para makalabas agad ng bakuran. Ang kaso nga lang, pagdating nila sa sasakyan ay flat na ang mga gulong nito. Kung pipilitin pa nilang patakbuhin yon ay maaabutan lang din sila ng aswang. Kaya naman agad-agad na tumakbo ang tatlo. Bit-bit ni Kaloy si Kenken na nung mga sandaling yon nagguguluhan na rin sa mga nangyayari. Walang alam na direksyon ng dalawang binata. Hindi kabisado ang lugar dahil hindi naman sila taga roon. Basta't hinayaan na lamang nila kung saan sila dadalhin ng kanilang mga paa. Nang makakuha ng pagkakataon para makapagpahinga, pumasok muna sila sa masukal na daan para makapagpahinga. Nagtago sila sa mga matataas na halamanan. Kuya Kaloy, wala na ba ang lolo ko? Hindi makapagsalita si Kaloy sa tanong na iyon ng batang si Kenken. Hirap siyang sabihin dito ang pangyayari nang hindi ito masasaktan. Kaya naman si EJ na lamang ang nagkusang sabihin at ipinaliwanag kay Kenken kung bakit naiwan ang kanyang lolo. Kenken, kinailangan nating umalis para hindi ka makuha ng papa mo. Utos yun sa amin ng lolo mo eh. Kung ano man ang nangyari sa lolo mo, isipin na lang natin na hindi na sayang ang ginawa niyang sakripisyo sa'yo. At para hindi yun mas lalo masayang, kailangan mong makaligtas hanggang sa tuluyan na nating matakasan ng papa mo. Tanggap ko naman ang nangyari kay lolo eh. Pangako, hindi ko sasayangin ang ginawa niya para sa akin. Kaya kailangan kong matalo ang papa ko. Kenken, hindi pangkaraniwan ng papa mo. Isa pa, bata ka pa lang. Baka mapahamak ka lang kung kakalabanin natin siya. Mas mayiging tumakas na lang tayo at pumunta sa lugar na hindi ka na niya kaya pang sundan. Hindi natin pwedeng takasan si papa eh. Dahil habang nabubuhay siya, hindi siya titigil. Gagawa at gagawa siya ng paraan para hanapin ako. Ang tanging paraan para matigil na ang lahat ng ito ay paslangin siya. At ako lang ang makakagawa nun. Anong ibig mo sabihin? Kailangan ko siyang tapatan sa kung ano man siya. Ay nako, tumigil ka. Hindi pwede no. Kabata-bata mo pa. Kakalabanin mo ang tatay mo na ubod ng kasamaan. Bukod sa bata ka pa ng kulang sa karanasan, hindi ka rin naman nakakakita. Paano mo tatapatan yung malakas na meron pang matang matino? Hindi na sumagot pa ang batang si Kenken. Nanahimik na lang ito at parang may iniisip na kung ano. Noong mga sandaling yun, tahimik lang din na pinag-iisipan ni Kaloy ang gusto ng bata. Naalala niya ang sinabi ng kapitana kay Felicing. Naniniwala si Kaloy na totoo ang sinabi ng kapitana, na tanging si Kenken lang ang makakatalo sa ama nito. Makalipas lang ang ilang sandali, umalis na rin sila sa lugar na yon. Hindi pa rin sila makampante dahil habang nasa labas sila, malaki pa rin ang tsansa na hindi sila ligtas. Pre, may bahay. Tara, tapitan natin at nang makahingi tayo ng tulong. Teka, sandali. Safe ba ang mga taong nandyan? Hindi ko rin alam. Pero wala na tayong choice, pre. Kenken, wala ka bang nararamdaman na panganib? Kahit saan naman tayo pumunta, nakakaramdam ako ng panganib, Kuya Kaloy. Para sigurado, ako na lang muna ang lalapit doon. Sesenyasan ko na lang kayo kapag nasiguro kong ligtas tayo ron. Pumayag si Kaloy sa sinabi ni EJ, kaya naman mabilis na naglakad ang binata palapit sa bahay na yon. Kinatok ni EJ ang pinto at lumabas mula roon ng isang lalaki. Sandaling kinausap ni EJ ang lalaki. Pumayag naman ito na tulungan sila. Sinenyasan na ni EJ si Kaloy para lumapit. Kaso nang lumabas sila sa kanilang pinagtataguan, bigla na lamang humarang sa kanilang daraanan ang isang lalaki na matangkad. Kahit hindi nakakakita si Kenken, ramdam na ramdam niya ang presensya kung sino ang nasa harapan nila. Kenken! Anak! Masyado mo naman akong pinahihirapan eh. Nandito ka lang pala.
kasama ng mga hampas lupang tao na ito. Nataranta ang lalaking dapat sana ay tutulong sa kanila. Isinarado na ng lalaki ang pintuan. Ilang beses na nakiusap si EJ pero hindi na yun nagbukas pa. Hayaan mo na ako mabuhay mag-isa. Hindi ako sasama sa iyo kahit na kailan. At kanino ka naman sasama? Sa mga taong yan? Tuturuan ka lang nila kung paano maging mahina at maging walang silbi. Magiging alipin ka lang din ng sistema ng mga tao. Mas gugustuhin ko naman maging alipin ng tao kaysa maging kasama ng demonyong kagaya nyo. Huminga ng malalim ang aswang na si Ramil. Halatang nagtitimpi lamang ito. Bagay na mas lalong kinabahala ni Kaloy. Mahigpit lang ang pagkakayakap ni Kaloy sa bata. Sinabi niya sa sarili nung mga sandaling yon na kahit na anong mangyari, hindi niya bibitiwan si Kenken. Kenken, anak, makinig ka. Kung sasama ka sa akin, malalayo ka sa kapahamakan na dulot ng mga tao. Anak, hindi ka matatanggap ng mga tao. Hindi ka matatanggap ng lipunan kapag nalaman nilang isa kang aswang. Naintindihan mo ba ako? Wala akong pakialam kung sino ang tatanggap sa akin. Mas gugustuhin ko pang mamatay sa kamay ng mga tao kaysa pakinabangan niyo ako at gamitin sa kasamaan. Kenken, huwag mong inuubos ang pasensya ko, ha? Kilala mo ako kung paano ko magalit. Nakakalimutan mo na ba lahat ng nakialam? Lahat sila? Pinatay mo at hindi ko kakalimutan yon kahit kailan. Papa, itigil mo na ito. Hindi ako sasama sa iyo kahit na ano pang gawin mo. Kung hindi ka madadala sa pakiusapan, mapipilitan akong isama ka sa paraan na alam ko. Hindi ako papayag na kunin mo si Kenken. Hoy! Manahimik ka! Hindi ka kasali rito, ha? Kung ako sa'yo, ibigay mo sa akin ang anak ko kung ayaw mong mamatay. Pasensya na po kayo, pero hindi na po ako takot mamatay. Nangako ko kay Sir Felicing na kahit na anong mangyari, hindi namin ibibigay sa iyo. Ginagalit mo ba talaga ako? Hindi na nakapagpigil pa ang ama ni Kenken. Maras itong lumapit kay Kaloy. Pero agad naman binitiwan ni Kaloy ang bata. Dahil matigas ang ulo mo, kailangan kong paslangin ang isang ito. Sinakal ni Ramil ang binatang si Kaloy. Iniangat ito sa ere ng walang kahirap-hirap. Namumula na ang mukha ni Kaloy ng mga sandaling yon. Mabuti na lamang ay binaril ni EJ ang aswang sa likuran. Dahil sa ginawa nito ay nabitiwan ng aswang si Kaloy. Kaso nga lang, natuon naman kay EJ ang atensyon ni Ramil. Galit na galit itong lumapit sa binata. Ilang beses ding pinapatukan ni EJ ang aswang. Pero kahit tinatamaan nito ay parang wala lang namang nangyayari. Isa ka pa! Sinuntok ng aswang si EJ sa muka. Parang papel itong tumilapon sa gilid. Hindi pa nakontento ang ama ni Kenken, pinagsisisipa pa si EJ sa katawan. Si Kaloy naman ay agad na binunot na ang itak. Dali-dali siyang tumakbo palapit sa aswang. Pero sa kasamaang palad, hinawi lang siya ng malakas ni Ramil. Tumalsik si Kaloy at saka tumayo pa sa bakuran. Samantala, habang nakadapa sa lupa, sinuyod ni Kaloy ang paligid. Nagtataka siya kung bakit hindi na niya makita pa si Kenken. Nilapitan siyang muli ng aswang. Kita niyang humaba pang lalo ang mga kuko nito. Kinabahan na si Kaloy. Batid niyang kapag tinarak yun sa kanya, siguradong katapusan na ng kanyang buhay. Uunahin na kita dahil ikaw ang mukhang mas matapang eh. Muli siyang sinakal ng ama ni Kenken. Nakaamba na sa ere ang mahaba nitong kuko. Nang nasa aktong itatarak na nito ang kuko sa tiyan ni Kaloy, pero buti na lang ay biglang dumating ang batang si Kenken. Iba na ang anyo nito. Marami na itong buhok sa katawan. Kulubot na rin ang muka. Ang kulay asul nitong mata ay nilamon na ng kulay pula. Parang hindi siyam na taon si Kenken nang sumampa ito sa likuran ng ama at saka sinakal. Nang mapitiwan ito si Kaloy, agad ding kumalas ang binata. Kenken!
Bakit ka naging aswang? Aswang naman talaga ako eh. Ang pagkakaiba lang namin, hindi ako kumakain ng tao. Papa, tayo maganap. Huwag mong itama yung mga taong walang kalaban-laban. Alam mong mahal na mahal kita. Pero minsan naiisip ko rin, dapat tinuturuan ka rin ng leksyon. Walang ano-ano ay lumundag si Ramil sa harapan ng bata. Pero dahil sa kakaibang bilis ni Kenken, hindi ito natamaan ng kanyang ama. Parang hindi na rin yun bulat kung kumilos. Pumunta sa likuran ng bata. Paglingon ni Ramil, hindi na niya namalaya na humagod na pala ang mahahabang kuko ng bata. Dahil sa ginawa ni Kenken, bumagal na ang pagkilos ng kanyang ama. Wala kang utang na loob. Matapos kitong buhayin, tatay mo pa rin ako, kaya dapat... Di na pinatapos ni Kenken ang pagsasalita ng kanyang ama. Muli niya itong kinalmot sa hita para mapaluhod ang isa nitong tuhod. Sinundan pa ni Kenken ng mahaba at malalim na kalmot sa likuran nito. Wala akong utang na loob sa'yo, Papa. May pagpipilian ka kung mag-aanak ka o hindi. Pero nag-anak ka pa rin eh. Ginusto mo magkaanak. Pero tinanong mo ba ako kung gusto kong maging anak mo? Na maging tatay kita? Kahit pa! Papa, dito magtatapos ang kasamaan mo. Para ito sa lahat ng inosenteng buhay na dinamay mo. Hoy, teka! Sandali! Agad na dinampot ni Kenken ng itak na mula pa sa kanyang lolo. Pigit matang tinarak ng batang itak sa mismong dibdib ng kanyang ama. Agad na sumuka ng dugo ang lalaki. Wala pang ilang segundo ay tumumba na rin ito sa lapag. Kenken, ayos ka lang ba? Agad na tumayo si Kaloy para lapitan ng bata. Biglang nawala ng malay si Kenken. Buti na lang ay agad niya itong nasalo. Nang matalo na ang aswang na si Ramil, bumalik na rin sila sa mansyon. Himalang hindi rin nagpakita ang iba pang aswang sa kanila. Sa isip-isip ni Kaloy, marahil ang mga aswang na yon ay nakadepende lang talaga sa kanilang pinuno. Ganun pa man, ang mahalaga na lamang kay Kaloy at EJ ay ang kaligtasan ng bata. Isang buwan matapos ang mga pangyayari, tuluyan ang naging opisyal na si Kaloy at EJ ang naging guardian ni Kenken. Lahat ng yaman ni Felicing ay ipinangalan sa magkaibigan. Samantala, nang malaman naman ng nanay ni Kaloy ang kanyang biglang pagyaman, bigla siya nitong itinuring na anak. Wala namang magawa si Kaloy kundi tanggapin na lang ulit ang kanyang inay. Sa Maynila na sila nanirahan at nagsimula na ng panibagong buhay. Kahit na aswang si Kenken, namuhay pa rin ito na gaya ng pamumuhay nila Kaloy at EJ. Hindi man nakakita pero sila Kaloy ang nagsilbi nitong mga mata. Sila rin ang tumayong mga magulang hanggang sa mga sumunod na taon. Masaya si Kaloy. Hindi dahil sa kayamanan na minana nila kay Felicing, kundi dahil sa bagong pamilya na meron siya. Na kahit kailan, hinding-hindi niya hahayaang mawala. Wakas.